morning and welcome again to our video. In this video, ngayon na naman, dumating na naman yung mga panahong palay na naman ang ating itatanim. So, let's go with the flow. Dito sa Ilocos Sur, ang pagtatanim ng palay ay karaniwang ginagawa sa tuwing buwan ng June, July at saka August. Ngayon, samahan niyo ako sa magiging proseso, sa simula at sa magiging huli nito. Tara! Ang pagsasaka o ang pagtatanim ng palay ay ang karaniwang hanap buhay or main source of income ng ating mga farmers. Lalo na sa dako ng Pilipinas, mapa-probinsya man o mapa-syudad, ito ang pangkalahatang hanap buhay nila. Ang paghuhugot ng palay sa kung saan ito nakatanim ay tinatawag namin sa Ilocanong panagsika. Dito namin ginagawa bago namin itanim sa naararuhan at nalinisan na ating kabukiran sa pamamagitan rin ng traktor at ng iba pa. Bilang anak ng isang magsasaka ay dito ako natuto at dito ko mas napalalim ang aking kaalaman at kung gaano ito kahirap. Umupo na nga ako at nagumpisa pero iyamit ako dasa. At pagkatapos nga natin itong hugutin, na kailangan natin hugasan kaniyang mga stems upang mas maganda ang kanyang paglaki. Ang pagtatanim ay hindi kailangan mabilis. Ito ay kinukuha ng mahinaon para maganda ang kanyang postura. Grabe, dito ko mas naintindihan yung mga pagod ng ating mga magsasaka sapagkat ito ay talaga namang nakakangalay sa leeg at sa bewang. Kaya I just want to inspire those students who are actually playing their schooling right now na please lang mag-aral kayo ng mabuti. Hindi masama ang pagiging isang magsasaka, pero please dream high. Dahil sa yan, so bilang isang magsasaka o bilang anak ng isang magsasaka, napakahirap yung kanilang mga pinagdadaanan sa pagtatanim, sa pagproseso at saka pag-aani ay talaga namang napakahirap. So, shout out to those manufacturers o to those na bumibili ng ating mga palay. Sana wag naman po natin baratin or wag naman po sana natin na bigyan pa ng mas mababa pang presyo kung ang ating mga magsasaka ay nagbebenta. Kasi ang pagsasaka or ang pagtatanim ng palay ay yun lamang kanilang main source of income. Tulad ko, parang ako, pinanganak dito sa bukid, kaya sinasabi ng ating mga kapitbahay na ako ay isang dalagang bukid. So, ayan. So, it's almost been done and ready na ako mag-relax. Kaya, nagmuni-muni muna ako doon sa may bukid para naman alalahanin pa or para naman mas pailaliman pa talaga yung mga memories ko before nung bata ako kasi ganyan naman ako dati. Langoy-langoy na nga ako para magpalamig. So yun guys, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much.